Magandang araw sa ating mga coinding. So meron tayong ginatanggap ngayon dito mga coinding, isang amplifier na X-Pro or Sinon ito mga coinding, Sinon. So ang problema nito mga coinding ay walang sounds, may power pero walang sound. So ito mga coinding ay naka power on na ito. So ayan may sounds na tayong nilagay diyan. Naka-inject na yung ating cellphone. So pumipitik naman yung relay nito mga coinding. Ayun inilipat natin sa ANB. So pumipitik yung relay, kaya lang walang audio. So ayan naka-speaker na tayo. Terminal. So ito yung kanyang 400 watts times 2. Sinon, ayan. Pro Sinon. So ang complaint nito mga ending, ang problema walang tunog, yan ang sabi ng may-ari nito. So yun ngayon tinesting natin, so wala nga talagang tunog kahit naka-volume na tayo. Ayun, wala talagang sounds. So yun mga ending, kakalasin natin, bubuksan natin yun. So ito na mga ending, na buksan na natin itong ating Sinon. So ito yung kanyang laman. So ito yung pinaka-main amplifier na. So ito mga coinding, nag-check na ako dito. So tinignan ko itong volume niya mga coinding. So may history na pala ito ng repair, kasi yung kanyang pinaka-cell tanggal na dito, yung pinaka-void cell niya. So ito mga coinding so ito na yung kinonvert nung unang gumawa, kasi baka walang makuha na original na pinaka-master volume niyan. So pwede naman to mga coinding, wire lang. So kaya lang wala nang so ang mahawak na lang na tibay dito pag nilagay dito sa kanyang base ay yung isa na lang, yung sa audio na selector. So dito hindi na siya nakakapit dito. So pwede naman to ganito mga coinding. So pero ito mga coinding ay papalitan ko, papagandahin natin ang lagay. So palitan natin to. So pwede rin naman itong gamitin natin. So tanggalin ko tong wiring nya. So pagandahin natin ang lagay para meron tibay siya ditong kapit, kasi ito wala ng kapit ito, pag isa lang umahawak. So ito mga coinding, ito mga coinding, kaya pala walang sounds to. So nag-check ako ng voltahe dito sa kanyang dito sa nanggagaling sa main amp. So dito nag-check tayo. So chinik ko yung kanyang supply papunta dito sa tone control, at saka tama, papuntang dito sa tone control, kasi may supply rin ito ng 12 volts papunta rito. Ito yung supply niyan papunta rito sa tone control. Ngayon nung chinik ko ito mga coinding ay walang yung negative 12 volts. So ayun mga coinding, so makita natin para, kasi yung ating amplifier good naman, yung ating pinaka amplifier, kasi hindi naman tawag nito, hindi short yung ating UPT dahil nagka-click yung relay. Pag ganyan kasi nagka-click yung relay, ibig sabihin walang problema sa pinaka mga power output niyan. So ngayon mo hindi mag-check tayo ng voltahe dito sa pinaka main amplifier papuntang tone control. So ngayon nasaksak lang natin mga coinding. So i-power on natin. So iikot naman to. Ayun, power on natin. So mandar na yung ating So nag-click na yung relay natin. So ngayon naka-body ground lang tayo mga coinding. So itong dalawang ground, tapos positive, negative, positive. So inahin natin tong positive 12 volts. Ayun meron tayong 11.6. Yung negative natin, so wala, 0.6 lang mga coinding, kaya wala itong audio, hindi nag-audio ganito. Ayan so wala siya. Yan ang hanapin natin mga coinding, yung supply ng negative volts, negative 12 volts na nanggagaling dito. Checkin natin dito yan. So dito manggagaling yan mga coinding, kanyang mga supply dito, yan manggagaling yan. Tingnan natin, tulad yan mga coinding, tanggalan natin. So ayan diyan manggagaling yung 12 volts natin papunta rito. Yan, tingnan nyo may kalawang. So iangat natin yan. So diyan na yung may nagkaroon ng problema yan, papunta rito. Ayan.
So yun mga ka-winding ay tatanggalin natin itong pinaka main amplifier niya, itaob natin at para madukot natin yan, dudukutin na naman natin yan. Yung kanyang ano kasi may kalawang kasi walang sounds. Hindi talaga mag-audio to kahit anong gawin. Kailangan mag-trace tayo ng voltahe. Ayun, nag-trace tayo ng voltahe. So yun nga nakita ko dito. So yan kasi ang kailangan ng number 1 na positive at saka negative sa amplifier. So yun mga ka-winding ay tatanggalin na natin. Titingnan natin yun. So patayin ko muna. At ating kakalasin. So ayan. So ito naman ka-winding, nakalasan natin yung kanyang pinaka mainboard. So ito yung ano, i-check natin. So ito may kalawang kasi yan dyan yung banda dyan. So ayun mga ka-winding, pag kinapan yung ganyan maalog. Ayan yung dalawa maalog. So malapit na rin pala yung isa. Ayan kasi ito may history na ng repair. Na-repair na ito ng ibang gumagawa mga ka-winding. So siguro sa sobrang tagal, kasi ito meron kasing rugby yung ilalim yan, dinudikitan nila ng rugby yan. Kaya pag kinalawang yan, wala na. So ito iaalisin natin, kakalasin natin yung kanyang dalawang kapasitor. So ito mga ka-winding, yung dalawang kapasitor na ito, kita ba? Ayan. Yung dalawang kapasitor na ito bunutin natin. Ayan. So yung isa wala pa namang kalawang, maluwag lang. So yun ang gaan. Ang gaan. Parang walang laman 2.2 UF 25 volts. So i-testan natin yan kung good pa ba yan. Dapat yan may supply. So ito may kalawang yung kalawang niya. Ito kahit may kalawang dapat meron pa yan. Hinahin na ng kalawang. Yun putol na mga ka-winding wala na, may kalawang na ayan basta ganyan may kalawang. Ayan wala, naputol na. So tatanggalin natin yan, papalitan na natin ng bago. Yung pinaka-jumper niya na may kalawang. Ay nako. So papalitan natin yan. Kasi pag walang supply yan, kasi yung ating 12 volts papunta kasi yan dun sa pinaka IC, dun sa 4558 punta yan doon. Ayan, pag nawala yon hindi talaga magkakaroon ng IC kasi papunta yan siya dun sa dadaan siya na ayan, natanggalan natin, dadaan yan siya sa pinaka input ng ating RCA. Dito dadaan siya dito yan sa IC na yan. So ngayon balitan natin ng stranded lang ilalagay ko dyan mga ka-winding para hindi kalawang. Ayan. Ayan. Yung katabi. So, pati yung katabi niya, palitan ko na rin to. Kasi kakalawangin na rin to Yung dilim. Dilim naman. Ayun napuputol na nga rin yan. Kasi na yan, puro kalawang na. Kalitan na natin pareho yan. Kaya nagkakaroon ng cause ng problema pag walang sounds. Pag may nawawalang supply, hindi natutunog. Masiraan na ng kahit isang resistor yan or kahit anong parts, hindi natutunog yan.
Panangin na natin. Ayan. Parang wala kang pakailang sa'yo. Wala ka. Basta ako green. Wala tulog. Lakas ng tawanan ng mga dumadaan. Tapos check natin yung kanyang capacitor. Kung okay pa ba to. Parang na-realize ako agad. Oo. Bakit DC? Ganito ko sunod sa 100. Mahal okay lang. Wala na. Parang sira na itong makawinding yung isa. Ayan natin. Ang tagal. Kaso meron, okay pa to, good pa tong isa. Pasok pa itong isa. Short muna natin to. Malapit na. Yan parang yan. Oo nga. Ito siya naman natin may logo tayo. Bagal. Gawin ko natin. So wala namang winding oh. 0.9 microfarad na lang siya. Ay wala na oh, pabago-bago na. So ibig sabihin makahinding sira na itong isa. So papalitan natin itong isa. So hanap lang ako ng kaparyas nito. Ito mga makahinding, nakakuha na ako. So kakabit na natin. So pareho lang naman yan. Nagbunot lang tayo, bunot. So ilagay natin yung may guhit, yun yung negative. Ilagay natin dito. Medyo madilim oh. Hindi ko may shoot ah. Hindi ko may shoot. May shoot sa butas. Yun, dali rin. Batang bata. Ayan. Kaya lang kailangan huwagin natin yung ilalim para mahinangan. Ayan. Ayan. Isa lang ang kamay. Ayan. Ngayon, chichikin na natin itong makuwinding kung mayroon na siyang ugo. Kailangan dito ha. Pidiin muna natin maigi para hindi umuga. Walang galaw. Ayan. Ayan. Natin kung uuga ko ba. Ayan. Yun na yan. Ito ng alog. Tapos so iangat natin yung ano mo hindi yung ano pinakakatawan niya kung kasi magkakaroon ng voltahe at ititesting natin. So ibalik muna natin sa kanyang base. So yun mga coinding, so kaya na natin. So ngayon mag-check tayo ng voltahe. So tinaob ko na. Tinapit na natin pang samantala sa base. So dito sa kanyang capacitor mga coinding na nilagay natin. So meron tayong 19 volts. So isang capacitor pa. So dalawa. So okay, good.
So checkin natin ngayon mukhang hindi yung nawawala, yung nandito, yung negative. So wala pa rin mga winding, ganun pa rin siya. Tapos itong positive meron 11.6 volts. So okay yung positive, yung negative, so baybayin lang natin dito. So pumunta siya dito sa pinaka ano niya, driver. Tapos dito, so wala. So huli ito mga winding, ito ang huli. Dapat meron ito supply na 11 volts, 12 volts. So ditong kabila, so meron may 12 volts. Ayan tumawid 11.6. Itong kabila, ito sira ito. Huli ito mga winding. So papalitan natin to. Itong ano niya, driver. Ayun wala papunta yan dito sa negative. So wala, huli siya mga winding. So papalitan natin yan yung sira. So tingnan natin kung anong parts yan, number. So patayin lang natin. So kaya wala siyang negative volts. So galing muna natin. Ayan. Tingnan natin yung parts number nito. Yung ito yung wala ito yung walang supply. Pinaka ano niya, driver. So ibaba ko lang tong amp para maluwag-luwag tayo, masikip. So tatanggalin natin. So ito kasi pag inaktual natin ng test na nakasaksak, mas maganda pag nakasaksak actual. Palitan natin yan. So tanggalin natin uli. Tanggalin uli itong kuwan, itong tornilyo niya. Ayan so ito, tingnan natin yung parts number na ito. A940 mga winding. So A940 nya, tester nga natin kung siya ay good. Minsan kasi pag ganito may leak, minsan pag may leak na ito. So okay naman siya mga winding, buo naman. May leak na. May leak na siya mga winding, papalitan natin. May leak, kaya walang supply na pumapasok doon sa negative niya. So hanap lang tayo ng bagong mga winding, o bagong bunot. So ayan yan A940 ito, ayan. Malabo lang. So blurred. Ayan ayaw mag-focus yung ating camera. Ayan ayan mo na. So palit na lang tayo. So ito naman mga winding, may nakuha na ako ng bago. So bago ito mga winding, so ikakabit na natin dito. So ito yung dati niya. Ayan parehas yan. E940 rin, magkaiba naman sila pero pareho lang yan. So di yun na ilagay natin doon. So tapos tingnan natin para kung meron na tayong voltahe na makuha ng negative. So ikabit ko lang mga winding. So ayan na, ikabit ko naman ito mga winding, yung kanyang pinaka driver na A940. Yun ito bago yan mga winding. So ito yung pinalitan natin. So ito yan. So ito yan mga winding ito. So ngayon mga winding, mag actual test tayo ng test natin ulit ng nakasaksak para makuha natin kung talagang say meron na ba siyang supply, yung kanyang pinaka negative 12 volts dito sa negative 12 volts. So ngayon ikabit na natin lahat yan. So ngayon ilagay natin yung cellphone para mag-test tayo. Ayan. So
kabit ko lang tong kanyang ano, pinaka power supply niya dito. Yung power supply 12 volts, tapos yung pinaka yan. So, lagyan ko lang ng sa pinabasahan para mawala. Ayan. So tingnan nyo mga winding. So dito tayo magtitest mga winding kasi itong kanina meron. So lagay natin sa DC voltage. Ayan. Ayan, naka DC tayo. Tapos saksak natin yung amplifier. So ito agad ang sukatin natin kasi ang wala kanina negative volts. Sayo tumayo yung tester ko ah. So ganyan na lang, kita naman siguro. Ang dilim naman. Ganyan, dito. Hanapan natin ng magandang posisyon. Lagyan natin ng tukod. Ayan. Tingnan nyo na lang mga winding yung ating tester. So ngayon, saksak natin. So ayan, power on natin. So ayan, naka-power na. So naka-ground tayo. So ground. So ito yung kanina mga winding yung 12 volts na meron. Dati nang meron ito. Yan. Tapos itong wala to kanina. So tingnan natin kung ayun, meron ng 12 volts. So pareho na sila mga winding. So yung labas nito papunta rito, so 11.6. So pareho na. Ayan o, 11.6. So ito yung kanyang negative dito. So ayan o. Tapos yung positive, o 11.6 rin. So ayan mga winding, so kompleto na, good na goods na ito. So yun lang naging sira niya, itong dalawa naging sira, capacitor at saka ito. Kaya walang audio. Kaya kailangan binabaybay natin na makikita itong mga winding kung ano yung pinagkasira nito. So i-check natin yung kanyang pinaka-biasing nito, voltage biasing. So testing natin kung ilan. So ayan, 0.4. So dito test pa bilang channel. So napakaganda nito mga winding. Suwabing-suwabe ito. Pareho. Ayun o, 0.4 din mga winding o. Yan mga winding, goods na goods yung ating ano, main amp nya, okay na. Ayan o. Tusok natin maigi. Ayan o. Okay lahat. So okay na yung ating positive negative ng ating papuntang tone control. So patayin na natin mga winding para matesting. So yung ano pala, babaguhin ko pa pala yung kanyang ano, yung pinaka wiring dito sa ano, ito pala, idikit natin dito para may kapit siya dito sa base. So ayan. So ito na mga winding ano. So ito na mga winding yung kalagay niya nating mga wiring. So tinanggalan natin. So dito nalagay. So iniwan ko lang itong isang wire para sa ground lang naman to. So hindi ko na sinama yan. So ito lang sa volume niya. So ito mga winding hindi naman sira ito. Okay pa ito. So ito ang pinalit ko mga winding para matibay. May kapit siya doon dito sa kanyang base para hindi malalaglag. Kasi ito wala ng kapit. Hindi na nakakapit dito sa board. Kasi nung kinabit nila ito ay wire lang. So pwede naman yan. Kaya lang malalaglag itong board. Isa lang may tibay dito. Itong isang sa selector ng audio. So ito mga winding ay lagyan ko ng stranded para mas matibay. So ayan o, hinihinang natin. So ikakabit ko lang dito yan mga winding. So ito babaluktutin lang natin ito para ma-testing na natin. Blurred na naman. Ayan, focus. So ito ay babaluktutin natin. So nakaganyan yan. So unahin natin baluktutin itong sa baba. Pero bago yan natin ilagay mga winding ay lagyan lang natin ito ng, so lalagyan ko ito ng double sided tape para hindi tatamaan yung ano natin, yung itong mga pinaka ground nya dito. Ayan. So bukutin lang natin to. So ilagay natin dito para siya ay dumikit. Ayan. Tapal natin dito. So alisin natin yan para pag nilagay natin ito doon lang siya oh. Nakasintong ganun. Ayan. So baluktutin lang natin to. So baluktutin ko lang to mga winding. Ayan. Para maging maganda siya tignan. Para malinis ba. Ayan. Ayan. Tapos putulin ko lang. Ito
Yung mga hindi yung magiging itsura nito. Ayan o. Ipapit na natin. Magiging iba. Yan, masok na. Okay na yan, hinang na lang. So, sumpat ko muna dito mga kawinding sa kanyang ano, kay pantay. So, parang may kapit na ito, matibay na ito. Parang balik original siya. Ayun oh, sakto mga kawinding. Sakto siya. Kasi yung original nito, nakaganyan, nakadapa. So yan, hinangin na lang natin. Ito okay na mga kawinding oh. Nahihinang na natin. So matibay na yan ngayon mga kawinding. Meron na ngayon yung kapit dito sa base. Kasi pag isa na lang nagkakapit, nakalaylay na yung ano, nakatagilid ng ganun. So yan oh, hinang na natin. So ilagay na natin yung ano, lock. Tapos dito sa kanyang pinaka indicator ng volume. Ayan. Para matesting na natin. So pinimutan pa. So lagyan ko lang ng lock to mga kawinding. Itong volume, mga volume control. Bago tayo mag-testing mga kawinding, ay i-check natin na yung ano. So ito yung walang voltahe kanina na walang negative 12 volts. So itong parting ito. So checkin natin kung hindi pa siya nawala. So power on natin. Ayan, power on na natin. So ground tayo. Ground. So ito yung positive. So meron tayong nakuha ng 11 volts, 0.6. Tapos yung negative, ito yung wala kanina. So ayun, meron na tayo. Pantay na yan mga kawinding. Meron na tayong 11.59 volts. So ayan, okay na ito mga kawinding. So ready for testing na tayo mga kawinding. So patayin muna natin. Tapos maglagay tayo ng speaker. Ayan. So bago natin ito nilyo. So maglagay muna tayo ng speaker dito sa kanyang terminal. So yung mga kawinding, nakapaglagay na tayo ng terminal speaker. So yung speaker ko mga kawinding ngayon maliit lang oh. O pag-testing lang natin yan. Ayan, pag-testing. So hanap lang tayo ng sounds yung music. So dito sa aking cellphone. So hanap lang tayo. So power on muna natin. So yun, may ano na tayo. So pumitik na yung relay. So music tayo. Yung ating volume lang natin ng dandahan. So hindi na ito tutunog. Ayan. Uy, hindi pala ako nakasilik. Silik muna natin sa auxiliary. Ayan, naka-auxiliary. Ayan. So, ayos na maka-winding oh. Ayan. So ngayon mga kawinding, lipat natin sa ano, left channel kung pareho sila ng tunog. Ayan, lipat na natin. So pareho na sila, malinaw na. So yung winding, so ito lang talaga naging sira niya no. So itong dalawang piraso na yan. Tapos ito hindi pa naman sira tong master volume niya. So pinalitan na natin para gumanda doon sa kanyang ano, tingnan para may kapit siya dito sa base. So ito hindi naman sira. So ang naging sira lang talaga itong dalawa. Kaya wala siyang ano, negative 12 volts papunta rito sa kanyang tone control. So yan ang isang dahilan ng naging sira niya mga winding. So ayun mga winding, so okay na siguro tong ating video. Ayan, tumunog na at ito yung maibigay na natin sa may-ari. So ito ay Sinon na Pro XA40F. Yan. So yan.
So ayun mga kainding, kung bago pala kayo sa aking channel, so please subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo kung may bago tayong video. So ayun mga kainding, so bye bye na po at God bless all sa ating mga kainding.